Mas malala pa nga kaysa noong bagong magpandemya ang traffic na nararanasan sa EDSA. Pero ayon sa MMDA, patikim pa lang yan para sa mas matinding bumper-to-bumper traffic pagdating ng Burr months. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. 8:30 ng umaga, usad pagong na ang mga sasakyan. Ang biyahe namin mula EDSA Nepa Q-Mart hanggang EDSA Ayala, 11 kilometers lang naman ang layo. Pero inabot kami ng higit 1.5 oras. Hanggang sa rush hour ng gabi, nakabuburyong din ang bagal ng traffic. Aminado ang Metro Manila Development Authority sa problema ito ngayon sa EDSA. Dulot daw ito ng pagdami ng mga sasakyan sa EDSA. 428,000 ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA kada araw. Mataas na bilang kumpara sa 405,000 bago magpandemya. Halos doble na rin ito sa kapasidad ng EDSA na 240,000 vehicles lang. Sa mga sasakyang yan, 165,000 ang mga motorsiklo, 400 ang mga bus sa EDSA carousel, at ang malaking bilang, private vehicles na. Bukod dito, nagpapabagal din sa traffic ang kaliwat ka na aksidente at banggaan. Gaya lang sa EDSA, 7 ang naitalang vehicular accident at nasa 15 naman sa iba pang major roads sa kasagsagan ng rush hour. Bukod sa mga yan, marami ring tumirik na sasakyan. Ngayon pa lang yan na wala pa tayo sa Burr months. Nakikita naman po siguro natin na yung economic activities ay bumabalik sa normal or baka mas higit pa. Kaya po we expect talaga na sa darating na mga buwan, mas lalo pa pong bibigat yung daloy ng traffic. Para maibsan ang bagal ng traffic, nagsasagawa na sila ng clearing operation sa mga pangunahing kalsada maging sa mga mabuhay lanes. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.